walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So, syempre, isang masayang Saturday sa atin lahat. So, kamusta ang Sabado ninyo? Sana lahat kayo ay nag-enjoy ng bonggang-bongga at naging happy. Kasi ako, kung ako ang tatanungin ninyo, sobrang happy ko din naman. Una sa lahat, kararating lang namin, galing kaming Nakompatong. Medyo malayo siya dito sa Bangkok kasi 2 hours and a half kung manggagaling ka dito sa bahay ko away from here going to Nakompatong. And then doon sa napuntahan namin, sobrang ganda dahil nature ang pinuntahan namin doon. Maganda yung place, isa siyang coffee shop or isa siyang parang restaurant na sobrang ang ganda. Sobrang ang ganda ng place, o di ba? And then, first time ko lang din nakarating doon kasi hindi pa naman ako nakakarating talaga sa mga areang ganon. Pero nakarating na ako na Nakompatong. But first time kong nakarating dito sa yung place na pinuntahan namin kanina. Na-discover to ni Rona na talaga naman natuwa naman ako kasi in-include kami ni Rona na isama sa lugar na yon. Kasi nga sobrang ganda, sobrang panalo at talaga namang masasabi ko, oy, winner. O, di ba? Ayun, sobrang saya dahil yung experience ko doon, ang kasama ko, syempre yung best friend ko. So, yun. So, kaya happy ako. Happy ako sa momentong yon. Ganon. Tapos, na-enjoy ko pa kasi kasama ko si Rona. Kasama ko ba si Nu? Si Nu, medyo pagod. Ganon. Hindi siya masyado, parang, ewan ko kung nasayahan siya o hindi. Pero, feeling ko naman, okay naman siya. Ganon. Kasi, parang feeling ko pagod na pagod siya pag uwi namin. Ayun, natulog na siya ng bongga-bongga. Ako naman, eto, nagbablog. Anyway, so, yung experience kasi na nakakapunta ka ng mga lugar na, na talagang hindi ka pa nakakarating. Sobrang, yun memorable yung experience. Plus, kasama mo pa yung mga gusto mong makasama. Kaya, masaya yung feeling. Ako, para sa akin, masaya ako. Ganon, nakakaloka. At eto, so syempre, sana kayo din masaya today. Eto na nga, syempre pag-uusapan natin yung supranational kasi syempre malapit na ang coronation night at marami talagang nagtatanong kung ang ating pambato na si Alitea at saka si Brandon Espiritu ay makakaabot ba sa dulo ng competition. So yun. So ngayon nga magaganap na ang kanilang top model, talaga namang kaabang-abang ang gagawing eksena dyan ni Alitea Ambrosio at dito malalaman natin kung mag-shine ba siya o hindi sa mga ipapakita niyang galawan. Syempre, we are excited para kay Alitea dahil syempre si Alitea yon. Alam naman natin na ang eksena niya ay talaga namang kaabang-abang. Kasi nga marami nagsasabi na mahina daw si Alitea sa mga eksena, sa mga paandar, mahina daw si Alitea sa communication skills, mahina daw yung laban ni Alitea at possible daw na ma-El Tocuyo or possible na hanggang top 24 lang. Katulad ng mga kandidata noon na pinapadala natin. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre tiwala naman ako sa pambato natin ngayon kasi hindi naman niya ipapanalo ng ng Miss Philippines kung piling nila hindi kakabog-kabog. Ako para sa akin si Alitea, madiskarte kasi yung eksena niya. Kumbaga parang aware siya kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Kaya lang, syempre hindi tayo sigurado dahil sa sobrang dami ng malalakas talaga. This year, grabe yung mga kabugan, grabe yung mga kandidata. Syempre, andiyan dyan si Miss India na nakikita naman natin na sobrang lakas talaga. Tapos bukod doon, syempre, nandiyan si South Africa. Malakas din si Thailand. Si Thailand kasi talagang umaariba din ang eksena.
At hindi lang si Thailand, nandiyan din siyempre si Indonesia. Sa Asia, madami, halos lahat sila kung papansinin mo. Pero, ang talagang pinapansin talaga nila ang eksena ay si Miss India. Sinasabi nila na possible daw talaga manalo kasi sobrang ganda, iba yung atake. Pero ako, naniniwala ako na ang pambato natin ay kakabog pa rin ng bonggang-bongga. Ito yung taon na parang ang pambato natin ay kung tutuusin ay hindi mo masyado papansinin dahil iba yung eksenang ipinapakita niya talaga. Sobrang tahimik lang. May tuturin mo siyang dark horse candidates. Yes, kahit ako, pag tinignan mo yung galawan niya, dark horse talaga siya para sa akin. At parang feeling ko, kaya niyang makipagsabayan pero nandoon ako na 50-50, 50-50. So, naniniwala ako makakasabay ang pambato natin. So, yung super chat noong nakaraan, inilabas na yung result. So, nandoon syempre yung ating super fan vote. Napasama si Miss Philippines doon. Sa Asia, ando doon si Miss Indonesia, Myanmar, kung di ako nagkakamali, Philippines, and Vietnam. Apat na Asia. Andun din si Colombia. Wala doon yung mga malalakas na sinasabi natin katulad ni Czech Republic, ni India, South Africa, na itinuturing natin na possible na magwagi. So, ibig sabihin, talaga yung pambato natin ay nakikipaglaro. And then of course, salamat talaga sa suporta ninyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi makaka-eksena talaga. Kaya keep voting lang din tayo kasi matuwa na tayo, nandiyan dyan si Alitea. Pero sana ipagpatuloy natin yung boto natin sa kanya. So paano ba boboto? Pumunta kayo doon syempre sa Miss Supranational Apps and then hanapin nyo yung super fan vote and then hanapin nyo si Miss Philippines. Ganun din kay Brandon kung paano nyo ipoboto. So ngayon, ako para sa akin si Alitea, hintayin natin yung mga eksena niya sa mga challenges kasi katulad na lang halimbawa neto yung supermodel. So sana makaarangkada dito si Alitea. Parang feeling ko naman, kung beauty ang pag-uusapan, meron talagang ibinibigay na beauty talaga si Alitea. Yung beauty niya ay very oriental beauty na talaga mapapansin ng lahat. And naniniwala ako na iba siya sa mga Asian na ipinadala ng iba't ibang klase ng kandidata katulad ng Indonesia kasi may pagkamistisa, katulad ng Vietnam, katulad ng tawag dito, Thailand na medyo parang kung titignan mo si Thailand kaya kasing lamunin ni Alitea yung ganda na meron ito si Thailand pag nagdidikit na sila eh. So si Laos, puro sila mga mistisa. So ang iniba ni Philippines, siya naman is Oriental beauty. So ayun yung advantage na nakita ko dito kay Alitea sa competition niya na parang eto puro mistisa ang inilaban kasi parang feeling nila kapag mistisa ka tapos ganito ka kaganda, papalo ka sa banga at talagang pasok ka talaga sa eksena. Pero ang pambato naman natin ay iniba naman natin this year na okay, true Filipino beauty. So ako para sa akin, possible talaga na eto na, malusutan na to ni Miss Philippines this year at hindi imposible na biglang manalo si Alitea dito. So kung may swerte, as in talagang susungkit to ng corona. Pero kung wala, malalaman natin yan kung ano yung laro ni Alitea kasi kung tutuusin, parang feeling ko papalo talaga si Alitea dito at makikipagpukpukan talaga. So, tignan natin. So, sabing ganon, kaya daw ba marating ni Alitea yung narating ni Pauline Ameles? Parang feeling ko naman, syempre iba yung laban ni Pauline Ameles, pero syempre, kung kabugan, parang feeling ko, kumpiyansa kasi si Alitea sa sarili niya, ayun yung ibibigay niya na eksena na pwede talaga siya kumabog ng bonggang-bongga. And let's see, malay mo naman, di ba, biglang umeksena ng todo-todo at makipagpukpukan talaga at alam mo yon, biglang pumasok talaga sa dulo ng laban. So, tignan natin, malalaman natin yan lahat. Basta ako, para sa akin,
naniniwala ako na kakabog siya ng bonggang-bongga. So mamaya na yung top model, excited ako for her sa mga gagawin niyang eksena, sa mga gagawin niyang execution. So I wish na sana isa siya sa mga mapansin ng hurado at malalaman natin yan. Si Mr. Philippines naman, malakas din yung laban ni Mr. Philippines. Actually, napapansin siya ng bonggang-bongga dito, more than kay Aliteye. Parang ito yung pagkakataon na talagang maingay si Mr. Philippines. And then, sana makarating sa top 5, di ba? Malay mo, makuha niya na yung nung Mr. Supranational this year, hindi din natin alam. Kasi lagi tayo nasa top 10, but this time, baka maka-top 5 na tayo. So, good luck, di ba? Kaya guys, boto lang kay Aliteye, boto lang tayo kay Brandon. Huwag natin kalimutan, napakasimple. Kumuha ka ng cellphone mo, i-download mo dun yung apps ng Miss Supranational, and then, pumunta ka sa Super Fan Vote, and then hanapin mo lang si Mr. Philippines at saka si Miss Philippines. So yun na yun, boto na. So yan, kaya good luck, no? So malapit naman na yung coronation night nila at doon magkakaalaman kung ang pambato ba natin dito sa Supranational ay makakakabog ng bonggang-bongga. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So let's see kung ano yung larong ipapakita ng mga kandidata natin dito sa Supranational ngayong taon na to. So yun, so guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. So, tiwala lang tayo sa Panginoon at tiwala lang tayo kay Aliteye. Laban lang at suporta. Diba? So, yun guys. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.